Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon, panibagong araw, panibagong online loan application na naman ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na bang magiging solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Kung ngayon nga ay nakakaranas ka ng problema, lalong-lalo na sa pera, ay huwag kang mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. Sigurado, sa mga panahon din na to ay naghahanap ka na naman ng mauutangan. At syempre, ang unang nasa isip mo niyan ay ang online loan application. Kaya naman, nandito ako ngayon para tulungan kang makahanap ng legit at worth it na ola na pwede mong malapitan sa oras ng pangangailangan. Maraming mga nagsusulputan ngayon ng mga online loan application pero bago mo subukan, ay tama ang desisyon mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng video para at least magka-idea ka kung legit ba o worth it ba nagmag-loan sa ola na balak mong pag-loanan. Dito sa review natin ay tuturuan din kita ng step-by-step procedures kung paano ba mag-loan at kung magkano na lang ang makukuha natin sa amount na ilo-loan natin. At kung balak mo at desidido ka na talagang mag-loan ay siguraduhin lamang na ilimit sa 3 hanggang 5 contacts lang ang nasa phone book ng ating mga cellphone para kung sakaling mag-message yung mga agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng mga messages yung nasa phone book ninyo. Dito sa OLA na re-reviewin natin ngayong araw ay pwede kang mag-loan ng hanggang 40,000 pesos na pwede mong bayaran mula 3 months hanggang 1 year. At take note, 99% daw ang approval rate ng iyong loan. At pwede itong ma-download sa Play Store or App Store. At ang OLA na tinutukoy ko ay walang iba kundi ang Pera U-Bag. At syempre, bago nyo nga i-download itong application na ito, ay panoorin muna ang video hanggang dulo para makasiguro kayo kung legit ba talaga o hindi ang OLA na ito. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. Safe at fast cash loan daw ito at may 4.8 na ratings. At quick application din daw ito dahil malalaman natin ang result in just 2 minutes. Pwede ring makuha ang loan sa GCash, PayMaya at GrabPay. At SEC registered din daw. Pero syempre, hindi lahat ng nakaregister sa SEC ay legit at totoong maasahan sa oras ng kagipitan. At kakarelease lang din pala nito noong December 28, 2023. At ayan na nga agad ang bumungad sa akin yung kanilang privacy agreement. So, kailangan nila ng access sa inyong mobile phone device at sa SMS. So, after nun, i-accept lang natin. Dito na nga agad tayo sa kanilang homepage. So, nakalagay dito is maximum loan amount is up to 20,000 pesos. Siguro ito ay para sa first-time user kasi ang nakalagay dun sa ads sila ay pwede tayong mag-loan ng up to 40,000 pesos. And, syempre, para makapag-login tayo is ilalagay lang natin yung phone number natin. At pagkatapos nga natin ilagay ang ating phone number is let's go na agad tayo. At ayan, hindi nga mawawala yung verification code. At ito pa lang pala yung pinaka-homepage nila. So, nakalagay pa rin dito is maximum loan amount is 20,000 pesos. Tapos, ang baba ng kanilang interest rate. So, totoo nga ba kaya itong 0.05% per day? At nakalagay sa repayment term nila is 91 days, tapos may plus. So i-try na natin. I-click na natin yung apply. At may nag-appear ulit na permission sa location naman. So i-allow lang natin. At dito na agad tayo. So may nakalagay sila ditong parang clock. So meron yata itong time limit. Nakalagay dito, increase pass rate by 20% for a limited time. So, una nating sasagutan agad dyan is yung personal information. So, sa personal information, how many online loans do you have currently? So, kung may loan ka, ilan yon?
Tapos, how many times you borrowed money before? So, ilang beses ka na nakatry mangutang or mag-loan. Longest overdue days, kung nag-overdue ka, ilang araw ka nag-overdue or ilang days ka nag-overdue. Tapos, educational level, kung anong natapos mo. Kasali din yung types of housing. Sa type of housing is, pipili lang tayo dyan. Pwedeng rental, kung nagre-renta ka lang, owner-occupied, and government subsidized. At kasali rin dito yung marital status kung married ba or single. Tapos yung monthly expenses, nakalagay dito numbers only. So itatype lang natin kung magkano yung monthly expenses natin. Tapos kasama rin sa contact information naman is yung email. So dapat yung email natin is active at nakaka-receive ng mga messages. Tapos, next naman is dun sa work information. So, industry. So, ilalagay mo lang dyan kung anong industry ka nag-work. Payroll period, tuwing kailan ka sumasahod. Monthly income, kung magkano yung monthly income mo. And then, next pay date. Tapos, yung employment status. Doon pala sa payroll period, kung kailan ka sumasahod, ito yung mga pagpipilian. Kung weekly ka ba sumasahod, twice per month, once per month, or no fixed time. Sa industry, ito naman yung mga pagpipilian. Hotel and restaurant services, household employees, manufacturing and inventory, medical and health service, at marami pang iba. Sa monthly income naman, mamimili ka lang dyan ng range kung below 1,000 up to 7,000 to 10,000. Tapos sa employment status, kung ikaw ba ay full-time, part-time, freelance work, or retired. At ang mga susunod mong sasagutan ay mga optional lang naman. Pero kapag daw sinagot mo itong mga, or sinagutan mo itong mga optional na ito, ay mas mataas ang tsansa na ma-approve ang iyong loan. So ito yung mga sasagutan mo, company name, number of children, tapos yung Facebook link or yung Facebook account mo. At dito na agad tayo sa emergency contact. So ang kailangan niya dito ay 3 emergency contact. So, ilalagay lang natin yung kung kaano-ano natin siya. Inilagay natin emergency contact, tapos yung name at number. At dito na nga tayo sa identification at ang mga pwedeng ID ay National ID, Postal ID, PIN ID, PhilHealth ID, SSS card, Voter's ID, Driver's License, Passport, at UMID card. So, after nating makapili, ay pipicture na natin yung ating ID. After nun, ay dito na agad tayo sa facial recognition. So, check kasi nila dito kung tayo ba talaga yung naglo-loan or nagamit lang yung ID natin ng ibang tao. Kailangan siguraduhin natin wala tayong suot na salamin, walang face mask, at walang nakaharang sa ating mukha. At tapos ay dito na agad tayo sa withdrawal account. So, pwedeng magpupumili kung e-wallet or bank. Sa e-wallet, 3 pwede. Pwedeng GCash, PayMaya, at GrabPay. Kung e-wallet ang pipiliin natin, ay ilagay lang natin yung e-wallet account number natin. So, pag bank naman, ito yung mga pwedeng pagpilian. Pwedeng Wealth Bank, UCPB Savings Bank, United Coconut Planters Bank. Tapos, ilagay lang sa baba yung bank account number. At after nun, may nagpa-pop up dyan na i-confirm mo yung binigay mong account number. At dito nga ay may credit limit tayo na 2,000 pesos. So, check natin kung buo ba nating makukuha yung 2,000 pesos o hindi. So, nakalagay dito, first repayment period, kailangan na daw nating mabayaran yung 2,000 pesos na ni-loan natin. At short term lang, dahil 7 days lang ay kailangan mabayaran mo na yung ni-loan mo. Tapos, merong second repayment at third repayment din, which is parehong 45 pesos. At i-check na natin yung details of the fees, kung magkano na lang ba talaga yung makukuha natin sa 2,000 o kung buo ba nating makukuha yung 2,000 na ni-loan natin. So, nakalagay dito, service fee is 600 pesos. So, mataas yung kanyang service fee. And then, may interest din na 60 pesos. At ang disbursement amount natin or yung makukuha na lang natin dun sa 2,000 ni-loan natin is 1,400 pesos. So, medyo malaki yung kanilang service fee. At after 7 days, ay babayaran mo na ng buo yung 2,000 na ni-loan mo. So, yun na nga po ang kabuuan ng ating review ngayong araw. Kayo na po ang bahala kung itutuloy nyo pa ba yung paglo-loan dito sa OLA na ito o
hindi. At dito na nga natatapos ang ating review. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye!